Okay, mga kababayan, eto na naman. Sara sa pool kay Yusek Claire. Bakit nga ba mga kababayan? Ano bang nangyari dito? Bakit nanggigigil talaga sa Yusek Claire kay Sara? Ano bang sinabi niya? Ito po mga kababayan. Hmm. Sinagot ng Malacanang ang naging patutsada ni Vice President Sara Duterte kaugnay sa mga usapin sa ekonomiya ng bansa, utang ng Mami Jamaica Pilipinas Vlog, at shoutout sa po dyan sa inyo pagiging sa tourist Laguna. spot ng San Juanico Bridge. Nagbabalik si Clazel Pardilla. Aha. Nakakalungkot po. Mahirap po talaga. Mahirap turuan ang walang alam at walang balak umalam. Aha. Oo nga. Mahirap din buksan ang mata ng bulag at nagbubulag-bulagan. Oo, mahirap pa turuan yung taong ayaw matuto. 'Di ba? Sagot yan ng Malacanang sa himutok ni Vice President Sara Duterte tungkol sa gumagandang ekonomiya ng bansa pero hindi naman umano nararamdaman at nakikita. Binanggit niya po na mayroong balita patungkol sa magagandang nangyayari sa ekonomiya. Correct. 100 meters lang, hirap na nun. Gano ba kahirap yung sa wait lang yung ginagamit ng mga swimmer, mga kababayan, kasi dati yun lang yung talagang maximum na kaya kong languyin. Oo. Nung naalala ko nga nung nagkaroon ng competition nung nasa nagtatrabaho pa ako sa drug distribution company. Yung nagbebenta ng mga mga gamot, hindi yung mga droga. Droga na nasa isip nyo. Nagkaroon kami ng competition dyan. Yun, kayang-kaya ko palanguyin dati. Yung bata-bata pa ako nun. Pero ngayon, mga kababayan, ganun na. Pero sabi niya, yun ay sa papel lang. It means, inamin niya na mayroong papel. Oo. May resibo. Oo. May patunay na maganda at Sa pool, gumaganda ang ekonomiya. Oo. Hindi ito chismis. Tama. Hindi ba niya po nakikita ang dulot na naibibigay, tulong ng Bukas Centers, ang paglaki ng PhilHealth coverage, ang murang bigas, ang 3+1 promo ng LRT, MRT, Grabe. ang fuel subsidies na ibibigay, at marami pang iba. Binueltahan din ng palasyo ang batiko Matindi yung banat dito ni Atty. Claire. Ito yung gusto ko, mga kababayan, na napalitan yung mga dating nakaupo from Trixie Angeles papunta sa mga kasunod na secretary, undersecretary ng PCO. Kasi ngayon nagsasalita na sila eh. Hindi sila yung nagpapatakot lang, nagpapasindak yung mga dati kasi. Mga kababayan, di ko alam kung kakampi ba sila ng mga Duterte o takot sila sa mga Duterte. Bakit ayaw nila magsalita against the Dutertes? ng pangalawang Pangulo tungkol sa lumalaki umanong utang ng Pilipinas na umaabot na sa 16 na trilyong piso. Okay. Paglilinaw ng Malacanang, hindi ito hiniram sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Marcos kung hindi kabuang utang ng pamahalaan buhat ng mga nagdang administrasyon. Ang administrasyon ni dating Pangulong Duterte, ang naitalang may pinakamataas na naging utang na umabot ng 12.79 trillion as of June 2022. At solong utang po ng administrasyong Duterte ay umaabot po sa 6.84 trillion as of June 2022 at nagkaroon ng increase ng 115.1% sa pagkakautang. Sa ngayon po, pinipilit ng gobyerno ng ating pamahalaan na maiwasan po na mga pag-utang at ninanais din po ng Pangulo at hinihiling na palakasin pa po natin ang ating ekonomiya. Sabi ng palasyo, Sabi ni Digong Duterte, sinasabotahin niya yung natin, di ba? Bago siya makulong, mga kababayan, ano ang hiling nila ng mga Dutertes? Huwag daw tayo magbayad ng ating mga buwis. O hindi ba naman mga tangang inayupak? Hindi ba naman mga abnormal? Mga ka-GPnatics, doon na nga lang nakakabawi ang gobyerno eh. Sa mga utang natin, ayaw nyo pa na pagbayarin ng mga buwis. Diyos mio Marimar, talagang laban po sa gobyerno itong mga to.
nakakaalarma na ang kakulangan sa kaalaman. Oo. Kaugnay ito sa pagkairita at pagkwestiyon ni Duterte sa San Juanico Bridge bilang tourist spot. Si Pangulong Marcos, puspusan ani ang mga ginagawang hakbang para ibida ang turismo ng Pilipinas. Kaya hindi raw maganda na kapwa Pilipino pa ang nagpapabagsak sa turismo ng bansa. Correct. Tandaan mo natin, ang San Juanico Bridge, ito po ay Yan, simbolo Tot. ng kagandahan at engineering capabilities nung panahon, nung 1973. Hindi po sa sukat o haba Oo. or iksi o haba ng tulay. Yan yung sinasabi ko mga kababayan, during that way back 1969 to 1973, wala pa tayong modernization. 'Di ba? Wala pa po, iilan pa lang ang may kakayahan na makapagpagawa ng tulay na kagaya ng San Juanico Bridge. Umahanap nga ako sa history kung ano yung mga tulay na nasa tubig mga kababayan nung panahon na yon. Wala ata akong nakikita. Tapos mamaliitin mo lang. Alam natin, mga kababayan, para makatawid yung mga kalakal mo, dadaan ka dyan. Pag ikaw taga Samar, may mga kalakal ka. Pag ikaw nasa Leyte, itatawid mo sa Samar para makapagpalitan ng kalakal. Hindi mo naman pwedeng languyin yan. Oh. Hindi naman pwedeng, ito ay dadaan ka sa, mga kababayan, dadaan ka sa dagat, gamit po ng barko, sa dami po ng kalakal, matagal pa rin. 'Di ba? Sobrang tagal po dumaan sa dagat compare po sa by land. Masasabi mo na ang isang tulay ay dapat gawing tourist spot. Binalik din ng Malacanang sa Vice Presidente ang pagtawag nito na budol ang Pangulo ng bansa. Budol? Talaga? Sa nakikita po natin na pagtatrabaho ng Pangulo, sa pag-uutos sa amin na focus sa trabaho at hindi pamumulitika, Tama. sino ba talaga nambubudol? Si Vice President Sara Duterte Sa pool. Sino ba talaga ang nambubudol? Yan ang gusto sa'yo. Talagang salute kay Attorney Claire Castro. na-impeach sa Kamara dahil sa issue ng katiwalian. Dahil sa paglustay umano ng intelligence fund, assassination threat sa unang pamilya at sedisyon. Kalezal Pardilia para sa Pambansang TV. Wala talagang, actually mga kababayan, to tell you honestly, wala po talagang mangyayari na pag-unlad kapag halimbawa ang isang presidente mo, no? Halimbawa, kunwari lang, si Sara Duterte ang hindi siya na-impeach, nakatakbo sa 2028. Ang gagawin lang ay lumakwat siya. 'Di ba? Tapos kung ito ay makikipag-usap doon sa mga world leaders, how she can communicate with them. Paano kaya 'yon? Pagbabantaan niya kapag hindi niya nakuha yung kilite, papatayin kita. 'Di ba? Hindi ko rin alam. May nagtatanong sa akin, sir, bakit yung iba hindi pa rin natatauhan? Bakit yung iba ay talagang pro Duterte pa rin? Hindi ko rin alam. Siguro sadyang sarado lang yung mga utak nila. Mga kababayan. Dito nga sa pagbaha nga rito sa pagbaha sa Metro Manila. Alam nyo ba kung sino sinisisi? Si Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ko, teka lang. Sino ba ang nagpapasok ng Manila Bay Rehabilitation? Si Digong. Sabi ko, hindi nyo napapansin nung nagkaroon ng Manila Bay Rehabilitation? Dati, yung isang araw na pagbaha sa Maynila, halimbawa, umuulan buong araw, mula umaga hanggang gabi, saka palang babaha. Pero ngayon, 30 minutes, 1 hour, mga kababayan, bahang-baha na sa Metro Manila. Yang Quezon City, yang Araneta Avenue, 30 minutes, mga kababayan, baha na sa kalsada. 'Di ba? Gadabewang na po kaagad. Dagdagan mo pa ng 1 oras hanggang dito na sa iyong balikat. Dagdagan mo pa ng 1 oras, nasa ulo mo na ang lalim ng tubig. Siguro kapag ikaw ay may sakit, mga kababayan, or may sugat,
sigurado kinabukasan ang buhay mo ay mamimilipit. Sigurado ikaw ay papanaw, mga kababayan, ng masakit ang iyong loob. Leptospirosis lang pala ang katapat mo. Di totoo yan. Mga kababayan, mga ka-GPnatics, di ba? Alam nyo naman po, ay nangyayari. Dahil yan, dyan sa Manila Bay. Dito kasi lahat napupunta yung tubig eh. Hindi kagaya dati na napakalawak niyan, mga kababayan. At saka yung mga drainage na pinag-aayos dyan, nakita namin yan eh. Yung mga drainage dyan, mukhang yung mga sementong mga sobra, dyan din napunta sa ilalim. Sir, ego and pride na lang mga DD shit ang namamayani sa bulag, pipi at bingin nilang attitudes. Hindi. Palagay ko mga kababayan, kasi yung disinformation nga, noon kasi, biruin mo 3 taon na, disinformation masasabi ko, 3 taon walang sumasagot sa mga DDS. Ngayon lang nagkaroon, 2024, mga kababayan, nung umupo na sila Yusik Claire, saka lang po nagkaroon ng talagang mga sumasagot doon sa kanilang mga fake news, disinformation. Sir, nandiyan naman kayo mga PBM, pro-admin vlogger, PBBM vlogger. Yes, indeed, nandito kami. Pero sa dami po, mga kababayan na nabudol nila, kung titingnan nyo, mas marami yung nanonood doon sa mga DDS vloggers. Kasi nga, mas pinaniniwalaan sila, mga kababayan, wala kasing umaatake na galing po sa Malacanang nagde-debunk doon sa mga fake news nila. Dati kasi, ang nangyayari, takot ata yung mga taga-PCO, hindi ko alam kung nasa napunta yung mga yagbuls nila, yung mga yagbududuls, diba? Ba't ayaw nilang sumagot? Gusto na lang nilang manahimik. Ang sikreto raw nila dati, sabi nila, hindi, ba't kami sasagot dyan? Fake news naman yan, useless patulan. Yun nga eh. Dapat pag fake news, patulan nyo. Kasi, pag walang sumasagot, hindi uso dito yung, sila yung sila yung tawag dito, the burden is proof. Nasa kanila kasi sila yung nagbibintang. Hindi uso yun. Dapat sumagot ka para mapatay ka agad yung issue. Unless, mga kababayan, or otherwise, kapag hindi ka sumagot, wala. Sasabihin nila, silence means yes. Diba? Yun kasi ang problema mga kababayan. Sabi ni Maris, Tagalogin ko na lang. Sige nga, ikaw. Anong pilay? Baka mamaya, Maris Madam, baka kahit maghapon tayo dito mag-usap ng English, baka hindi ka tumagal. Diba? Mas mahirap lang kasi magsalita dito, sa totoo lang. Nung dire-diretso yung sinasabi mo, ilang oras na ako dito, 2 oras. Ikaw nakikinig ka lang dyan. Diba? Yung halo-halong, kaya nagbabuffer minsan at sinasabi nyo, yung English ay hindi maganda. Kasi nga, mga kababayan, ang daming thoughts na pumapasok sa utak ko na hindi ko naman ma-deliver basta nag-uunahan pa nga eh. Diba? Baka nga lang dyan sa mag-comment ka lang dyan, hindi ka pa makapag-English eh. Joke lang. Okay lang yan. Sabi ni Ningning Ocampo, sir, out of topic lang po. Nabalitaan ko lang po, meron nga daw po naiwan na duffel bag na milyon-milyon ang naiwan ng past administration sa Malacanang. Late ata ako ng chismis. Natandaan ko yan. Kaya lang ang problema kasi sa balita na yan, balita yan ni Montulpo. Yung bag na yan. Pero, eventually, yung post na yan ay binura rin niya. Kaya hindi po natin tinapik yan. Pag binura na ganon, ibig sabihin, mga kababayan, takot siya na panindigan yon. Pero pag nanatili yan, di ba, pwede nating, pwede nating i-echo.
Sir Tony Ninubla na imbag nga rabi eh. Mhm. Jay Lopez, Rayan. Puro kasi mga abogado ang nakapwesto. Sa bungero ba si Bato GP, hawak ba niya ang manok ni San Pedro? sabi po ni Gretchen Barreto, Sir Tony. Alright, so ito naman mga kababayan, pag-usapan natin. Ay, tapos na ba yun? Pag-usapan